Nakakagalit, nakakainis ang nangyaring pamamana raw ng mga aso sa Negros Occidental. Sino kaya ang walang pusong nakagawa ng kahayupang ito? Pantay sarado ngayon ang mga alagang aso sa Barangay Blumentritt sa Murcia, Negros Occidental. Binabantayan man namin dito. Kung hindi namin makita yan dito yung aso namin, tatawagin namin yan kung nasaan na. Takot daw kasi silang mangyari sa kanilang mga alaga. Ang sinapit ng asping ito. Sa kanya kasing leeg, paa at tagiliran, may nakatusok na darts. Kami na mabuliksin mo. Kaya ang aso sugatan at nanghihina. May kasakit dyan. Gintiro nilang ido yung wala man sila. Sino ang walang pusong may gawa nito sa kawawang aso? Kwento ni Edward, mag-aalas 2 ng hapon nitong February 23, nung magkasama silang pumunta sa bukid ni TikTok, ang alagang aspin ng kanyang pamangkin. Nagupo na si TikTok sa akon. Pag akong karbaw ko nga painom ko, wag ko tapangon, ma'am, kung nagpo ng ido sa akong balik, kunula. Pero nung hanapin na ni Edward ang aso, nakita na niya ito sa labas ng bakuran ng isang manukan malapit sa kanilang bahay. Hindi sa uway sa nagplapit sa akon, gagyugiyo lang ikugya. Si TikTok, na-trap na pala sa bakod. Hindi lang basta sumabit sa bakod, nakatali rin ang leeg ng aso ng alambre. Ang masahol pa rito, may nakatusok din sa katawan nito na 5 darts. Ang sadirin niya, mala na ang dugo. Si Edward agad na humingi ng saklolo sa pamangkin niyang si Jasper para ma-rescue ang kanyang alaga. May kasakit dyan. Isakit mo daan madula ang imo sapat ng padako malis ang gamay. Ang magtsuhin, hindi raw alam kung paano tatanggalin ang mga nakatusok na darts kay TikTok. At dahil wala raw silang ideya kung saang animal clinic pwedeng itakbo ang sugatang si TikTok, pinagpahinga na lang muna nila ito sa bahay. Tando ikaapong ko muna ang panao. Gapiangak sa mo. Ang sinapit ni TikTok, nabalitaan ng kapitbahay nilang si Cheryl. Awang-awa po ako kay TikTok. Gusto ko rin po siyang tulungan. I-post ko na lang po siya. Baka sakaling may magsaklolo. Ang post ni Cheryl nakarating sa Bacolod Animal Chance and Hope Project Philippines. Munang dalan, guys. Marte ka sana. Agad nilang sinundo si TikTok sa Murcia. Hello. Kami na mabuliksin mo. Para mapakonsulta sa isang veterinary clinic sa Bacolod City. Wala namang mga major na organs natin na maaari. Yung mahirap lang kasi yung serration doon sa pana, kaya naging mahirap din yung retrieval. Pero si TikTok, kailangan pa rin daw operahan. Yung bone niya, dito sa may kamay niya, no? Na-penetrate yun ng pana na yun. Na medyo nahirapan kami sa pagtanggal. Pwede siyang mag-suffer nga doon sa tetanus kasi maraming kalawang. Pag na-delay pa yun, magpo-progress yung wound niya. Baka hindi na natin may salba. First case, baka i-amputate natin siya sa lagay na yun. Si TikTok, himalang nakaligtas. Ito na siya after na natanggal natin yung mga pana doon sa katawan ni TikTok. Medyo fighter din siya. So ito na yung mga actual na pana na nakuha natin doon sa katawan ni TikTok. So mga dugo niya nandito pa rin. Si Jasper, para raw nabunutan ng tinik. Mahal na mahal po. Dahil lagi kaming kasama niya, tinuturing ko na siyang kapatid. Mula pagkabata niya ako, nagpapalaki sa kanya at ako ang nagpapakain. Kaduwa na ang iya nga, nga blatyagon. Ang ununa, ang iya diyo na balik. Tok, tani, magbalik na de. Kay miss na nakadaan. Magpayo ka lang da, kay umaayo ka na makalakat ka din sa amon. It would take weeks to months bago ma-restore natin yung injury doon sa muscles. Mag-undergo pa siya siguro mga 6 weeks ng rehab. Ang back,
mariing kinundena ang pang-aabuso na dinanas ni TikTok. Dapat matataasan talaga yung multa kung sino maaagawa nito para hindi na nila saktan yung mga animals. Minsan wala lang sa kanila. Kala nila hindi sila mahuhuli. Umabot naman ng 300,000 pesos ang nalikom na pabuya sa makapagtuturo sa suspect na umasinta sa walang kalaban-labang aso. Pero hindi pa man natutukoy ang salarin na may gawa nito kay TikTok. Isang aso na naman sa Murcia ang napabalitang inasinta rin ng Indian Pana. Ang alagang aso naman ng tatay ni Annabel na si Bulldog. Ang insidente, nangyari nito lang Miyerkules ng gabi. Sabi po ng kapitbahay namin, may sugat to yung aso ko sa paa. Tiningnan ko, may nakatusok na ng Indian target, yung ganito kahaba. Kaya maya po tinatanggal. Pero hindi siya dumugo. Nilagyan na lang namin ng betadine para mano yung sugat. Dito, pa na rito matulis pa yung sa dito. Hindi ko po alam kung may galit o kung may yan sa aso. Dahil sa nangyari, si Bulldog naging iritable. Tagos dito Kasi nakalabas yung pako Eto, parang namamaga. Siyempre, masakit. Siyempre, alaga mo yun Parang kapatid na rin. Titiway na mo ido amunes na. Itong Huwebes, si Bulldog sinundo ng rescuers para dalhin din sa veterinary clinic. Okay naman yung injury niya. Yun nga lang, Positive siya for anaplasma, which is yung parang dengue doon sa aso. So, yun yung ina-address naman natin sa kay Bulldog. Salamat, Kidok, sa bulig nyo. nitong Huwebes, nagpa-blotter sa barangay sina Annabel. Para hindi na maulit. Diba, si baladaso na di ido o kung balabasi tao, bala maigot. Wala pa naman tayo suspect. Ano lang natin is magpagtulungan lang yung mga tao at saka magpapalaganap na kami ng information dissemination kasama yung mga lupo ng barangay. Ang CIDG o ang Criminal Investigation and Detection Group ng Bacolod City nag-imbestiga. Isa sa mga pinasok nila ang Manukan kung saan nakitang na-trap si TikTok. Sa kanilang paglilibot, meron silang nadiskubre. Isang trap na gawa sa lubid. Para pang-laksa kung sino matrap. Ang CIDG, kinausap ang naabutan nilang 3 caretaker ng Manukan. Pero tahasan nilang itinanggi na may kinalaman sila sa nangyari kina TikTok at Bulldog. Ang isa sa mga ito, nagpaunlak ng panayam. Nakibot lang kami na kami ng sinisisi. Kung kami ang gagawa niyan, marinig nilang malapit lang sa kanilang bahay. Meron na rin po tayong person of interest. Magkala pa po kami ng karagdagang ebidensya po. Ay Bulldog. Wala pa po tayong tinatawag na person of interest. I would like also to appeal to the community. Pag meron silang alam na information, huwag silang mag-hesitate na lumapit dito sa atin. May mga staff ako na po ng isang seminar, kada purok para hindi na mangyari itong insidente na ito. Paalala ng POS o ng Philippine Animal Welfare Society, ang pang-aabuso sa mga hayop, mahigpit na ipinagbabawal ng batas. Ang na-filean ng talagang case is 8. 3 of them nagkaroon na ng desisyon yung korte. Erica de Aspin, Korean who did the stabbing, nakakuha siya ng maximum penalty which is 2 years and then a fine of 200,000 pesos. Ang mga tao na malupit sa hayop, later on, nag-escalate sila na magiging malupit din sa fellow human beings. So if we want to have a peaceful society, talagang very important that we care about animal cruelty and punishing it. Maari siyang makasuhan sa ilalim ng Animal Welfare Act of 1998. 3 years na pagkakakulong at multa na 250,000 pesos. Ito naman ay hindi fixed dahil may mga degree kung gaano kalala ang nagawa ng tao dun sa hayop. Samantala, si TikTok patuloy ngayong nagpapagaling sa isang veterinary clinic sa Bacolod City. Kailangan daw niyang sumailalim sa therapy para manumbalik ang dati niyang sigla. Yung focus ng treatment natin sa kanya is yung dito sa may braso niya. Kasi gusto natin walang limping and maging okay yung kanyang lakad. Kaya para mapalakas ang loob ni TikTok,
Nitong Biyernes, may bumisita sa kanya ang kanyang fur dad. Excited po, masaya. Na si Jasper. TikTok. Pakanoon mo siya? Opo. Arigara. TikTok. Kaya lang nitak. Kaong ka dito, do. Payo na to kay Mayo ka para makapuli ka na sa balay. Damo na to sa imo may gawlat. Sarap besaot. Dahil kahit papaano'y nanumbalik na ang lakas ni TikTok, pinayagan na siyang maglakad-lakad sa labas. Tay. Ang aming programa, nagbigay rin ng tulong pinansyal para sa patuloy na gamutan ni TikTok. Ng 9%. Sana po makonsensya sa ginawa niya. We are hoping na sa mga mambabatas natin, maging eye-opener siya sa kanila, no? Na mas malagyan ng pangil yung batas para sa mga ganitong cases ng abuse and cruelty. Hindi lang pet o alaga ang turing ng marami sa mga aso, kundi bahagi ng pamilya. Pantay ang pagtingin at pagtrato, inaalagaan, minamahal. Kaya dapat managot sa batas at hindi dapat tantanan ang may kagagawa ng mga ito. Silang mga pinatunayang nasa totoo lang ang asal, mas masahol pa sa hayop. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.